Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, irampa niyo po ako sa pangalang Bino. Kuya E, nakakaaliw po talaga ang content nyo, lalo na recently kung paano ka mag-side comment. Tuloy mo lang yan Kuya E at huwag matakot sa mga bashers mo. Kasi bashers lang talaga sila, wala na silang mababago pa sa sarili nila. Kung ayaw niyo pong maniwala o may duda kayo sa mga kwento dito, hindi po namin kayo pinipilit and saka baka kayo insecure kasi. Tago nga kayo, wala pa kayong tulad na mga karanasan. Kapag inggit ang tanging gawin, pumikit na lang po kayo. Anyways po, time na po upang ibahagi ang aking kwento Kuya E. Isa po akong gay na marami ng mga kung ano-anong mga karanasan na siyang maikikwento ko sa mga susunod ko pang mga sulat. Pero isang kwento o karanasan po muna ang aking pagtutuunan ng pansin. At kayo na po Kuya E ang bahala sa title kasi maganda po yung mga choice of title nyo. Aside sa mga napakaswabe at kahali-hali ng boses mo, ngingiti na yarn. Kuya E, marami po akong mga kaibigang Becky. At may samahan po kami na tawagin na lang nating Huwages. Bukod po sa madalas kaming manalo sa mga pageants ay kami po ay madalas na nagbabanding. Siyempre yung iba with boyfriends at minsan naman kami-kami lang. Ito pong ibabahagi ko ay isang pangyayari na masasabi ko na first time ko pong naranasan. Birthday po ng aking friend na si Trisha. Nang mag-decide po kami na mag-swimming sa isang hot spring sa May Laguna. So syempre, pagdating po doon sa public resort ay nagsipat-sipat ang mga bakla ng mga possible na bookings. Kami pong 5 lang ang magkakasama. Natapat nakaka-break lang ng isa sa amin. Sinabi naman ng aming kaibigan na si Chunli na siya raw ang bahala sa aming mga boys. Hahanap at hahanap siya ng aming malalapang. Lapang means kain lanta. Ganun, alam nyo na yon. So kami naman and me, as always, ang busy sa set. Apan, si Trisha, the birthday gay, na sadyang masipag rin. Ang 3 bakla na kasama pa namin ay hindi namin alam kung saan nagpunta to the rampa. For the rampa sila. Okay lang naman at kami habang preparing ay nagsashot ng hard drinks ni Trisha. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga bakla at nakahanap na raw sila at darating mamaya at magte-text sa kanila. 5 raw ang ombre, meaning ay isa-isa kami talaga Kuya E. Sabi nila ay wala raw ko kontra at birthday naman ni Trisha na siyang ikinatawa naman ni Trisha. Si Trisha kasi yung tipo ng isang gay na sabihin na natin ay pabebe. Ayaw kasi niya ng mga ganun pero sinabi naman niya na game raw naman siya at nasa malayong lugar naman kami. Nakakatuwa kasi sabi nila gusto raw nila ay sabay-sabay kami. Meaning makikita namin ang isa't isa na lumalantak. Minsan lang daw yun mangyari. Sa totoo lang, feeling ko nakakahiya yun. Pero kami pong magkakaibigan ay sanay na nakakasilip sa bawat booking pero sabay-sabay ay hindi pa po naman talaga nasusubukan. Ang akala namin ni Trisha ay kinikeme lang kami ng mga bakla at lumipas ang ilang oras, nakarami na kami ng ininom. Nagyaya si Chunli dahil parating na raw ang mga boys. Niyaya kami ni Chunli sa bahagi ng resort na tago at umakyat kami ng bahagya doon sa malabundok na bahagi. Aba, hindi nga nagsinungaling ang mga bakla dahil may 5 lalaki po doon sa tagong bahagi sa likod ng tila gibang bahayan. Pinakilala sa amin at sinipat Kuya E. May mga itsura naman yung masasabi mong pwede na. So pinaunang pinili si Trisha bilang siya raw po ang may birthday. Ang napili niya ay hindi yung pinakamaitsura, kundi yung pinakamoreno na siyang kahinaan niya. At ako naman ay bahala na. Sabi nila basta may paps pa rin yan.
At syempre dala ng aming pag-iinom ay mabilis ang mga magaganap. Syempre, kinapaka pa muna nang magkalapit nga Kuya E sa aming harapan, sabay-sabay na nawalan ng pambaba. At nagulat sila kasi sa tingin nila ay natapat sa napili kong lalaki ang pinakamalaking Pops. Hindi pa yun nakatindig pero alam na mga bakla na winner. So eto pang si Chunli ang nakakatawa. Sabihin ba naman na ready, set, go? O sabihin na natin, ready, set, lantak. Grabe pa kaming mga bakla. Para kaming mga nag-contest sa pagalingan. Kanya-kanyang style at talagang siguro nagulat ang mga oms na ano ba tong mga to? May naglaro sa dibdib sa katawan pero ako nag-focus dun sa panalong Pops. Sabi ko nga siguro kung hindi ko pa nalantakan yun baka agad nakipagpalit pa sa akin si Chunli. At yun nga Kuya E, matagal-tagal pa kami sa ganun na para kaming mga gutom talaga. Tapos humirit na naman si Chunli na mag-contest daw ang mga boys na sa pagsabog. So ayun nga, syempre sumunod naman. Ang siste ay doon isasalo sa aming bibig. Nauna ang kay Trisha, tapos kay Chunli, sa akin at sa dalawa pa. Panalo Kuya E ang mga boys dahil mapera si Chunli. Siya ang nagbayad sa lahat at nagpasalamat naman ng mga lalaki. Niyaya pa ni Chunli ang mga boys na kumain at makipag-swimming sa amin na mababait din naman. Natatawa ako kay Trisha kung bakit daw niya pinili yung walang itsura. Yun daw ay dahil ayaw niyang ma-inlove. Pero natatawa sila kasi swerte ko raw dahil ako nga yun nakakuha ng may malaking Pops at dapat daw kay Trisha yun. Nang gumabi Kuya E ay umeksena si Trisha at ang dalawa pang bakla. Dinala muli sa diliman ng mga lalaki na nagpawasak daw sila. Alam nyo na. Naging masaya ang birthday ni Trisha Kuya E na sa piling namin at syempre ng mga lalaki. Sabi pa ng mga lalaki sana raw bumalik kami para muli kaming makasama. Minsan talaga Kuya E mayroong karanasan na nakakapagpasaya sa inyo kahit na ang tingin ng iba ay hindi maganda. Ikinaligaya ng mga kaibigan mo ang mga one-time experience at aminin din na kahit papaano nakatulong sa mga lalaki na naghahanap ng maliit na kita o minsan ng racket. Alam mo, Kuya E, alam ko rin na may mahusgahan kami dito pero sa realidad ng buhay talagang nagagawa itong mga bagay na ito. Kaya pasensya na po kayo. Hanggang dito na lamang po, Bino. Well, anyway, sa mga ganyan mga karanasan, sabi ko nga hindi naman ako para manghusga dahil di ba may mga pagkakataon talaga na yung mga ganyan nagaganap. Minsan trip ng tropa tapos may makukuha. Ang importante rin naman siguro sa mga sa iba, kumbaga sa ibang aspeto, ang pinaka-importante ay hindi kayo namilit or what, o hindi yung kumbaga hindi kayo na naman tala ng tao na katulad nung ginagawa ng iba, kundi yung mga lalaking yon ay husari naman sila na ginusto rin naman nila yon dahil nga sa pera. Pero syempre hindi pa rin maganda, though syempre sino ba naman tayo para hindi manghusga, Anyways, maraming salamat sa iyo Bino, at muli po sobrang maraming salamat po sa patuloy po na nagtitiwala po at sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyong programa na palagi nyong makakasama. Ako ang Kuya E nyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, silbihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka, dahil gusto ko na sana'y laging maligaya ka.